start, stop, start, and then click. Magandang araw mga master. Sa tutorial na ito, natuturuan ko kayo kung paano gumawa ng circuit ng basic na start-stop. Hello guys, gagawa muna tayo ng diagram. Ayun, ito yung line 1, line 2. From line 1, didiretso ko yan sa overload relay. So normally, close ng overload relay. From overload relay, diretso ka na dyan sa stop button. Ito yung stop. Then, diretso sa start button. From start button, diretso na yan sa magnetic contactor. Diyan na sa coil ng E1 or E2. And then, bago didiretso sa line 2. Now, dito sa start, maglalagay lang tayo dito ng holding contact. So, mahalaga to. And then, sa holding contact, papunta yan sa normally open ng magnetic contactor. Ayan. Ito light na green, dito natin ilalagay. So, ipaparallel lang natin. So, galing sa line 2. Diretso dito. And then, parallel lang dito sa coil ng magnetic contactor. Ayan. So, ito yung green. Ngayon, ito naman yung red para sa idle. Ayan. So, didiretso ito sa magnetic contactor na normally close doon sa auxiliary contact niya. And then, didiretso ito papunta dito sa between of overload relay tsaka sa stop button. So, ito yung red, yung idle. Ngayon, yung trip naman niya galing dito. And then, ito yung color yellow. Didiretso ito sa normally open ng overload relay. And then, didiretso na siya sa line 1. Ayan. Ayan na yung diagram natin. Ang gagamitin natin, meron tayong magnetic contactor with overload relay. Tapos circuit breaker at siyempre yung mga indicator light at mga switches or post button switch. Papaliwanag ko lang muna sa inyo kung paano nagpa-function yung magnetic contactor. So, kung papansinin mo dito, may nakikita kang NO. So, dito sa kabila ay NC. So, ang ibig sabihin ng NO is normally open. So, dito naman is normally close. So, ngayon, kapag nilagyan mo o energize mo to, lagyan ng neutral or live, automatic yan, yung normally open na ito ay magko-close. Yung normally close, mag-open naman. And then, ito yung makikita mo yung L1, L2, L3, ay connected yan dito sa T1, T2, T3. So, yung L1, connected yan sa T1. So, yung L2, connected yan dito sa terminal 2. Yung L3, connected naman dito sa terminal 3. Yung line 1, tsaka line 2, line 3 na yan, yung tatlo na yan, yan ay yung main contact. So, dyan nilalagay yung power circuit. So, usually is normally open yan. Ngayon, kapag na-energize yan, magko-close siya. And then, dito yung source, and then dito yung load sa may baba. Okay? So guys, simulan na natin yung pag-wirings ng start-stop control. Dito tayo guys. From line 1, didiretso sa overload relay na normally close. So, didiretso tayo dito. Normally close, diretso sa stop. And from overload relay, diretso sa stop button na switch. So ito, so nilagay ko na dito. Diretso sa stop button, yung kulay red. Ayan. Okay. And then diretso dito sa kabila. From stop button, diretso sa start. Okay, so stop button dito. Diretso dito sa start.
Ngayon, nailagay natin dito. And then, from start button, didiretso sa magnetic contactor sa coil niya. So, ilalagay natin sa E1 ng magnetic contactor. So, ito yung E1. So, diretso papunta dito sa E1. Tapos, maglalagay tayo ng interlock. So, between dito yung interlock niya. Sa between of stop and start. So, dito natin ilalagay. Start button. Start button, diretso papunta dito sa magnetic contactor na normally open. So, dito siya. Ito yung normally open. Dito na tayo. Dito sa kabila ng magnetic contactor, yung auxiliary contact na normally open, didiretso tayo dito sa E1. So, mag-jumper na lang tayo. Dito sa L2, so yung coil sa E2, ayan so dito sa E2, ito yung E2, yung coil niya, diretso papunta dito sa line 2. Okay, so ito yung line 2 natin, diretso dito. Ayun, nakabit na natin. Ngayon sa indicator light naman tayo. So simula tayo dito sa green. So ito na siya. So green, red, yellow. So nakaparallel lang lahat. Magkakasama lahat ng L2 ng green, red, tsaka yellow. Sorry, yung yellow pala, hindi ko pa na ituloy. So ito, yung yellow, diretso lang dito, papunta dito. Ayan. Ayan. L2. So ito yung L2, line 2. Diretso dito, so dito tayo magtatap. Tayo. Ayan, so yung kabila ng green, so diretso lang yan dito sa sa E1. So kabilaan yan. So parang lang siya. So dito natin ilagay sa sa taas. So ito dito sa line 1. So pwede dito, pwede rin dito. So dito na lang natin ilagay kasi masikip na dun sa baba. Yan. So dito naman tayo sa red. Okay? So yung red, didiretso lang yun sa normally closed ng magnetic contactor na auxiliary contact. So ito yun. So normally closed. So yan. Kahit saan lang dyan kasi magkasama naman yan. So ilagay natin ito kabila. Diretso dito sa normally close. Normally close ng magnetic contactor. Kahit saan lang dito kasi magkasama naman yan. Pwede dito, pwede dito. So ngayon, papunta dito, lalabas, papunta sa may overload relay. So, nang normally close. So dito, ito yung overload relay, normally close. So magja-jumper na lang tayo. Jumper tayo. Natapos na natin yung green tsaka yung red. Okay, ito yung green tsaka red. So ngayon dito na tayo sa yellow. So nalagyan ko na ng wire. Ito na yun siya, yung kabila. So papunta ito sa dito tayo So papunta siya dito sa overload relay, yung normally open. So dito natin ilalagay. Ayan. Ayan. So dito na lang pala natin ilalagay para kasi magja-jumper tayo dito sa kabila. Ito na lang para mas malapit. So jumper tayo dito. Jumper tayo dyan. Papunta dito sa line 1. So ito yung red, line 1. Dito sa normally close. So dito tayo mag-jump.
Ayun guys, natapos na natin. Okay? Ayun guys, nilagay ko na rin ng takip. So, pinex ko na rin ng maayos. Ngayon, susubukan na natin. So, on ko na yung breaker. Ayan, so may idle na siya. Yung red. So, ibig sabihin may power. And then, start natin. Ayun. Stop. Start. And then, subukan natin yung trip. Ayun. Ayos. So, ayos guys. Working good siya. So, ipalo nyo na lang ako guys para updated kayo sa ipopost ko na tutorial sa susunod na araw. So, marami pa akong gustong i-share sa inyo regarding sa electrical. So, see you